Bigyan ko lang kayo ng update, no? So third day ngayon, yan, lumabas na si haring araw, medyo umiinit na. Wala pa rin kaming power. Cypress area tsaka KT area, wala pa rin power. Okay? Swerte pa rin kami, no? Kasi meron kaming generator, marami kami mga rechargeables, and may wifi kami. Okay? So sabi na miss ko, tulungan natin yung ano, kasi may mga group messages yata o group sites. Hey! Sabi tulungan natin, may mga wala daw power, tapos may mga disabled, mga ganon, tapos or may mga maliliit na bata, kawawa nga naman, diba? Anyway, bigyan ko lang yung update, no? Namin, no? Yung inverter generator na to, 2 days na namin ginagamit since yesterday. Hindi pa namin naubos to, 2.5 gallons, so may tira pa, so probably 1 gallon lang per day. Yeah, marami pa akong ano, kahit abutin kami ng 2 weeks siguro. Okay. So when WEN 2250 inverter generator, binili ko to 3 or 4 years ago, matagal na. So yan ang style, no? Bibili ka pag hindi mo pa siya kailangan, pero deal. Kasi pag sabay-sabay, dami na rin namin nakikita naghahanap ng mga generators, wala na, magkakaubusan na. Plus kung makakabili ka, mahal. Store na to, napakatahimik niya compared sa regular generator. Ito, when din ang tatak na ito. Kung maaalala nyo, nung nag winter storm dito sa Texas, niligtas kami yan. Medyo napabayaan ko lang kasi yan, kasi sabi ko masyadong mababa yung power, 1800 lang, tapos maingay, mahirap i-start. Pero sabi ko, sa $120 na bili ko dyan, parang nasulit ko na yan. Kaya dito na ako. Okay, so kita nyo, pag restart mo to, dapat nasa choke. Pag umandar na, switch to run. Pagpapatayin mo dito, or patayin mo manual shut off, diinan mo lang to. Eco mode, mas matipid sa gas, kaso mas mahina yung output nyan. Nag-i-struggle siya. Kaya sabi ko, wag ko na eco mode, baka masira yung ref. So ang dami nyo, kompleto siya, oh. Ito yung main power line extension. Ito, sinacharge ito yung mga battery packs. Tapos eto naman, sinacharge yung isa pang battery pack, sinacharge yung rechargeable ka na flashlight. And what else? Dapat maganda ang ventilation, dapat para hindi siya mag-overheat. Tapos maganda pang feature nito, makikita mo yung ano, yung fuel level, nasa gitna pa lang siya, oh. So tinurn on ko yan mga alas 9, 8:30 ako nagising eh. Okay. Umaga, alas 2 na, nasa kalahati. So aabot yan ng gabi, buong araw hanggang gabi. So pinapatay ko yung generator mga alas 10 siyempre, para hindi naman mabuisit yung mga kapitbahay na gusto matulog. Kahit tahimik yan, may sound pa rin, di ba? So yan siya. So magandang feature yon, yung makikita mo yung fuel level para hindi ka na manghuhula. Marami pa bang gas? Kita nyo yung ano, yung pinapower niya, no? Yung sa labas. So yan, electric fan kami, yan. Pag sa gabi, yan ang ilaw namin. Tapos ang importante kasi itong ref para hindi masira yung mga pagkain. Yan, no? Puno yan eh. Puno, masisira eh. Anyway, tapos ito, rechargeable to na fan. Tapos pwede rin siyang ilaw. Sa gabi, yun lang ginamit namin kagabi, electric fan. May electric fan kami kahit paano. Tapos bukas yung mga bintana. Yung bintana naman namin may screen eh. Ito 500 watt hour power bank. So pag wala ng generator, sinasaksak ko yung wifi dito. Tapos diyan kami nagcha-charge. So right now 83% siya, 99 hours pwede gamitin. Okay. Tapos mga ito, rechargeable na headlamp, rechargeable na lamps, and then yung mga cellphones namin, china-charge namin. Kita nyo yung load, no? Tapos ito, yung wifi ito. Ginawa ko lang na connection yung ano namin. Siyempre, internet is life. So, sabi ko, mag-vlog lang ako. Mainit na. Naliligo ako paggabi na, no? Para siyempre, komportable ka bago matulog. Samantalahin ko ngayon, naggawa ka na namin yung fence doon, nice ko na.
Ito naman, kailangan ko pang kausapin yung kapitbahay para humingi ako ng share niya. Dapat hati kami dyan, no? Para makatipid, ako lang mag-aayos, kailangan na ng materyales. Yung review nitong WEN, may mga nagtatanong sa ano daw magandang generator. Ano ko lang to sa review binasi ko lang yung review. Marami namang positive review itong WEN inverter. Basta kung gusto nyo ng tahimik, eto sa lagay na yan, tahimik na yan. Inverter generator, wag yung mga ganito, maingay ito mga to, no? Inverter generator, mas madali pang i-start. Ito, sumakit braso ko kaka-start na, kaya sabi ko ito na lang, ang dali lang i-pull. Ipupull mo lang dyan, start. Anyway, tapos ang bili ko dyan nasa 320 yata binili ko yan after nung Hurricane Harvey. Pero before Hurricane Harvey, nakakita ko na mga ganito 270. Pero sabi ko sige, konti na lang. Kaya yung misis ko, tinatanong ko magkano bili mo dyan? Nagulat siya bagong bago sabi ko 320, 325, mga ganon. Mahal na ngayon yan kasi binili ko yan 4 years ago 3 or 4 years ago. So yun nga, lalo na pagsasabay ka sa demand, I don't know kung magkano na mabibili. Kung may mabibili ka, ang dami naghahanap na generator kahapon. Plus, aside from the generator, kailangan mo mag-stock up ng ganito, gasolina. So kahapon, nag-drive kami, pila yung mga tao sa gasolinahan. So nag-drive pa kami ng palayo, walang pila. So ayan, siguro abot kami kahit 2 weeks. Pero hopefully bumalik na yung kuryente, balik na rin yung init So that's it, binigyan ko lang kayo ng update and quick review ng inverter generator. Pakita ko yung sound, paparinig ko yung sound, no? Sa lagay na yan, quiet na yan. Kasi kung mga ganito exposed, ang mas maingay. And mas matahimik nga ito kung eco mode. Baka masira, wag na. Baka masira yung ref. Mas mas tahimik pag eco mode, kaso mas mababa yung output na nilalabas niya. And I like it. I also like the color. Gusto ko yung color. Okay guys, quick review lang. So, imagine nyo, no? Mapalad pa rin kami, maswerte pa rin kami. Sabi ko sa miss ko, blessed kami kasi hindi kami nahihirapan katulad ng iba. Chicken inasal to binili namin sa Seafood City. Yan. Barbecue. Samantala yung iba, no? Hirap na hirap siguro. Yung iba sa Amerika, yung iba umalis, iniwan yung mga bahay nila. Nag-hotel na lang. So imagine mo, gabayad ka sa hotel everyday, no? Babalik na lang sila pag may power na. Yan. Kaya sabi ko, pag bumili ka ng mga ganito, sulit na, no? 200, 300, parang 3 araw mo lang yan sa hotel Baka nga lampas pa kasi lahat ng kakainin mo doon may bayad lahat ng kilos mo. So nabawi na rin namin talaga. So yan yung prepping, no? Sabi ng iba, okay talaga sir, kaya maganda yung prepping. Yes, kasi ako din naman, hindi man ako bumibili ng mga mamahaling damit, pati nga baril, hindi mahal yung mga baril ko Okay? Mura lang din. Hindi ako bumibili ng full price actually, pag may deal lang. So ganun. Pag dumating yung time na kailanganin mo, sulit na sulit talaga. Sarap ng feeling. And then yung comment kaibigan natin si Leo from Dallas, no? Oy, ingatan nyo yung mga looters. Well, dun nga papasok yung iba nating preps, no? Kaya meron tayo palaging baril at saka bala. Just in case, for the just in case scenario. Kaya hindi ko rin to nilalabas doon sa gabi or sa malayo kasi baka nakawin. Ang dami naghahanap ng generators Diba? Well, yan lang guys. It's nice to be a prepper. Yung prepping mentality natin, it's talaga, dapat palagi nandyan. It's a life. Sabi ko sa inyo, binili ko to 3 or 4 years ago. Walang sakuna, wala, no nothing. Okay, kaya bagsak ang presyo niya, mababa ang presyo niyan. So ganun din sa ibang bagay. When the time comes, sabihin niyo siguro, oy 3 years bago mo na pa. Well, sulit naman. Sulit. Kesa naman wala kang internet. Yun lang yung 2 anak namin na hindi na nababagot kasi nagwa-wifi sila. 'Di ba? Nakakapag-surf sa internet. Ako nakakapag-upload ako. Tapos yung misis ko nagre-review siya ngayon, magte-test siya ngayon 'Di ba? So, laking tulong talaga. May internet, na-charge yung phone niya, na-charge yung
earbuds niya para sa ano, sa Apple. Doon siya nakikinig siya ng mga review eh. 'Di ba? So laking tulong. Tapos sa gabi, meron kaming electric fan, may ilaw kami. Ibig sabihin, malaking bagay na 'yon, yung sa moral. Kasi ibang kapitbahay namin, sabi, narinig ko isang araw, lumabas kami, kahapon pala, natulog daw sila sa dilim, no? Talagang walang prep kahit papano. Sabi ko, paano nga pala yung mga taong hindi nagpe-prep, hindi nagka-camping? So, di ba? Walang gamit talaga totally. Anyway, tatapusin ko na yung vlog na to. Salamat sa mga prayers, sa mga nagtatanong, no? Okay naman kami, so far so good. Sinishare ko din yung yung ginagawa ko as a prepper. Paano sa mga ganitong sakuna or sitwasyon. So just imagine yung iba naming mga kapitbahay na walang ganito, di ba? So that's it guys, keep on prepping. See you next time. Bye.